Ayun nga mga kuha, no? Day 2 tayo ngayon dito sa area natin. So may nakita kaming isang sign na medyo bastos, magino pero medyo bastos, no? Pero ito ay itlog sa tingin ko lang, ewan ko lang. At andito naman yung penis niya papunta doon. So ito yung taba niya, kumbaga ito yung pinaglalabasan ng alam niyo na kung anong lumalabas. So galing sa itlog papunta ito kung saan lumalabas yung taba niya at papunta dito sa yun mga kuha, yung tinanggalan namin ng bato papunta doon. So hukayin nila yan ngayon o bukas siguro. So ito mga kuha, kapag ganito yung nakikita nyo na parang ari ng tao ay ano ito mga kuha, legit sign to na ginagawa ng mga Hapon. Yung unang nakita ko nito ay andito yung itlog at nakalabas din ito, pero andito yung ulo nakalabas, pero ito parang nakaturo na siya. So susukatin nyo to, sukatin nyo to, ilan to, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 inches, so 5 meters. So galing dyan, galing dito mga kuha, 5 meters pa na doon. So mayroon tong counter sign, dapat yung ito sa kanila ay mangga, you know, yung malaking punong mangga na yun, yun yung counter sign. So yun ang palatandaan ng Hapon kung mawawala itong bato na to kapag naanod. So hindi siya naanod, so complete pa rin siya mga kuha. Kung kita niyo mga kuha dito, yan mga kuha, oh. Kaya sinabi kong money sign yan mga kuha. Kung makikita nyo ito, ayan, itong bilog na to, ibig sabihin excellent sign. Pero ito, mukha yan, no? Mukha yan mga kuha. May mata pa yan, oh. Yan yung mata niya, oh. Nakababa. Yan mga kuha, no? So dito yan nakatingin din mga kuha. Diyan. So ibig sabihin nakalagay dyan ay mga coin o gold coin. So siguro banga na maliit o medyo malaki. So dyan lang mga kuha. At tingnan natin bukas kung ano magagawa nila. Naman mga kuha, bali ito ay isang parang nakaturong pagong, no? Parang nangingitlog na siya yan, no? Wala siya mga kamay, so hindi na siya maglalakad. At ayan yung ulo niya at yung mata niya. So parang nangingitlog pagong. At papunta pa rin siya nakaturo dyan. So hukayin yan mga kuha. So sinukat namin yan ng Gold Hunter ay nasa 9 feet ang lalim. Pero ito nag-bar down ito mga kuha. Ano, nag-landslide yan. So kaya nadagdagan yung lupa dito. Ayan mga kuha, no. So sa isang sign din ay muka, pero not complete siya na muka. Yan yung ilong, yan yung mata, at ayan yung bibig. At yung mata na malaki ang susundin at yung bibig. So sa nakaturo, dyan pa rin mga kuha. Dyan lang. So ayan mga kakuha, no, dadagdag ko lang tong ano, isang pag-uusapan natin. Yung mga kuha kasi hindi yan gawa ng nature at yan mga gawa ng ulan. Kung tutuusin, ito pa lang napakahirap gawin yan. Yan, yung may guhit pa, oh. Tapos ito naman, ito yung pinaka sidings niya, napakinis. Tapos ito yung pinaka labasan ng ihi mga kuha. Oh. Napakagaling na pagkagawa ng Hapon kasi kung iisipin mo, hindi parang dyan niya nilalagay yung ano niya, yung itlog niya, tapos ito niya nilalagay yung hari niya, no. So napaka-amaze na tingnan. At nilagyan niya pa ng hawakan mga kuha. Ayan, oh. Tapos ayan pa, oh. Alam mo yung hawakan ng thumb, mga kuha ganun. Gusto rin mga kuha, oh. Parang tinutuli ka mga kuha. Oh.
Parang tinutuli ka. So nakaganyan niya makakuha. Ganyan. So palalim to makakuha. Itong bato na to, pailalim, palalim. Ayan. So uupo siya dito. Ayan, uupo siya dito. Tapos dito niya nilalagay yung hari niya. Pero sa inyan makakuha, logic ko lang yun. Ayos. At nakikita po ito makakuha sa sapa. Kung saan nandun kami nag-ooperate sa una na yun. So naglalakad-lakad ako dito. At ito yung mga pinagtatanimin ng puno makakuha. Yung malaking balago na yan. Parang naging puno na. Tapos naglakad-lakad ako dito. Ito nakita ko. At nung nag-locate ako makakuha, dyan pala siya nakalagay. So ang pinaka-counter niya yung puno ng mangga, pinakamalaking puno ng mangga. Pero namatay na. Katawan na lang natira. So sapa ito makakuha. Ayun makakuha patuloy pa rin sila sa pagbiyak ng bato. Habang ako naman ay hinahanap pa yung ibang giveaways. So kapag kasi ganyan nakabukas yung tunnel mga kuha, ay nasa labas yung mga nilagay nila, kinalat nila sa labas. So yan mga kuha binubutasan pa rin nila yung bato. Pangalawang araw yan mga kuha dito sa aming site. At mayroon pang hukain bukas. Kaya mga kuha, ay puntahan pa tayo isa. Tara. Ayun na nga mga kuha andito na tayo sa pangatlong area. Sa iisang barangay lang din to, At dito nakita nila ang mapstone. Ayan mga kuha, yung mapstone kung makikita nyo. Ayan yung mapstone kita nyo mga kuha. Ayan Ayan. Ayan ang mapstone. Ang tinutukoy nito mga kuha ay tubig. Tubig ang tinutukoy niyan dito sa area na to. Ayan. So nakapaikot ang tubig dito mga kuha. Ayan mga kuha Ayan. Yan ang tinutukoy niyan mga kuha. So ito mga kuha, itong ayos na to, itong nakaayos na to, ito yung magbibigay yung parang paa na to. Ito yung magbibigay ng sign kung saan daw ang item. So ito yung mga kuha. Ayan. Ayan yun mga kuha Ayan. Kung nakikita nyo sa maliit na yon, ayan yung sign doon. Ayan yung sign. So saan sa nakaturo mga kuha? Doon daw. So balikan natin yung maps mga kuha. Kung magkahawig ba sila. Ayan mga kuha Ayan magkahawig sila doon sa bato. Doon mga kuha. Balikan ulit natin. Ayan mga kuha magkahawig sila doon sa bato na yon. At mayroon daw isang item. So hanapin natin itong item na to. Kung tutuwidin mo mga kuha, may makikita ka dong bato na may triangle. Ayan mga kuha Ayan yung triangle. Kita nyo mga kuha, tutukan pa natin. Ayan yung triangle mga kuha. Yan yung tinuturo niya. So yan ang ditikin natin kung andyan ba yung item mga kuha. Ayos mga kuha So ito na, nilapitan na natin tong triangle. So ito yung tinuturo ng parang pot marker dun o sign na nagawa dun sa stone map. At papunta siya dito mga kuha. Ayan. So triangle na may dot. Triangle na talaga siya mga kuha. Tapos may dot. So ibig sabihin yan, item yan. On the spot. Pero pag triangle niya nakaganon, may butas.
may hahanapin ka pa. Pero pag triangle talaga yan, na naka-triangle at may butas, ay on the spot, nandito sa bato na yung makuha. Ayan mga kuha, no, kung titingnan nyo, andun yung triangle. Tapos, triangle na may dot. So, triangle talaga yan siya na may dot, no, na naka-ukit dun sa bato. So, daanan natin kung babalik pa ang gold hunter, pagdaan natin dyan sa bato. Medyo putik na makuha at madumi na dahil putik dito. So tiis lang tayo. So harap kayo sa araw mga kuha, no? Paghapon harap kayo sa araw. Idandaan natin ito kuha. Dadaanan natin itong bato. Babalik sa kuha, ibig sabihin, nasa bato lang siya. Ay mga kuha, no? Bumalik siya. So, possible lang sa bato. So, babalikan natin siya. Pass-out naman tayo. Okay. So, sorry sa nakapakan kong ano sibuyas. So, control lang natin makakuha. Natin mapakan. Ayan. Bumalik siya makakuha, no? So, dumagpas tayo sa bato. Bumalik na naman siya. So, pa west to east naman tayo makakuha. So, ang target nasa bato. Ito yung triangle mga kuha, oh. Ayan, oh. Ayan mga kuha, bumalik siya. So, ibig sabihin, may item dito. So, babalikan na naman natin siya para ma-confirm na dito. Ayan mga kuha, babalik siya mga kuha. So, ibig sabihin, mayroon ito. Ngayon, isi-center natin mga kuha. Bababa natin tong antena natin para sa long range at tatapatan natin kung saan siya itong bato, no, tayuan natin masarap sa araw. Yan mga kuha, oh. Dahan-dahan siyang umiikot. Ayan. So, mangyayari niyan ay prospect na mayroong item sa baba. So, susukatin natin ngayon kung gaano siya kalayo, kung gaano siya kalalim. So, ganoon pa rin, nakaharap pa rin sa araw. Kung gano'n na ito, At pinamipon, pagbilay niya yung may kagabi. tingnan natin kung gaano siya kalalim. Pinamipon. Ay mga kuha, bumalik siya, oh. Yes, Ibig sabihin, galing dito, punta dyan, so mga ano lang to, 2 metro, so 6 feet ang babaw. 60. So, ang babaw ito makuha. So hahanapin lang dito sa may bato na to ang item. Yes. May kasama ito. So ito mga kuha, no, nakuha daw ito niya
doon sa may triangle na sign. So turtle sign siya at buntot lang yung nakalabas pero wala siyang ulo. Kumbaga natutulog tong bao na to. So malapit to sa triangle na nakuha niya mga kakuha. At yung buntot na to nakaturo dun sa may bato na may triangle pero wala siyang ulo, nakatago kumbaga. Yung nakuha niya dun mga kakuha. So hindi pa nila alam kung may laman ba dun o wala, pero dahil sa nakuha niya ay nagkukumpirmasyon na may laman talaga yung bato na yun mga kakuha. Ayan mga kakuha, no? So day 2 na tayo. So itong bato na to ay nadidetect ng locator namin na may laman. So kahit anong baling namin sa locator namin ay dito talaga siya tuturo. So ito yung nahiwa dito kakuha. Ito yung nahiwa eh. Yung hiwa noon na hanggang loob hiwa pa din oh. So yan mga kakuha, no? Binaksa na nila yan pero dito sila nag-concentrate sa isang bloke para mapalalim. Medyo mahaba pang trabaho to kasi napakatigas na bato na ito mga kakuha. So medyo tiis-tiis lang tayo. Kung mayroon tayong swerte dyan, ayos. At least na ipakita ko sa inyo ang pinagkukuhanan, no? So mga hapon mga kuha ay nagagawa nilang patigasin ang yung bato, mayroong walang laman sa loob, tapos tinatakpan nila yan, tapos nagagawa nilang patigasin mabuti. Yun mga kuha, subaybayan natin sa mamaya kung paano naman nila gagawin ito. Sa ngayon nakabreak pa sila, kumakain, at tayo naman ay nag-vlog.